Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na bukas ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang harap. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Laak sa probinsya ng Davao de Oro. At hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Laak. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Talaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 11. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Lahat ng narooy sa iyo nagmula. Ang maraming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami ay maaring makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpupugay sa iyong kadakilaan at Ama. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. At sa oras na ito, ang aming panalangin ng lahat, Lord God, ang lahat naming kasalanan ay malinis ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong dinudulog sa iyong bayan ng Laak sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Laak nang hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo ay mapawalang tisa sa pangalan at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Laak. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus. Sa ikalawang kabanata, ang talata po ay 21 at 22. Mula nooy doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro, ang anak nitong si Zipporah. Dumating ang araw na si Zipporah ay nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Moises, ako'y dayuhan sa lupain ito, kaya tatawagin kong Gersom ang bata. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita.
Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nanirahan na si Moises sa lugar kung saan niya tinulungan yung mga kababaihan. At mula sa mga anak ni Jethro, ipinakasal sa kanya si Zipporah. At si Zipporah, siyempre dahil sila yung mag-asawa, nagbuntis, ang anak ng isang lalaki, at ito po'y tinawag ni Moises na Gerso. Na ang ibig sabihin sa wikang Hebreo, dayuha. Ano po? Sapagkat inangkin niya, sinabi niya na sapagkat ako'y dayuhan sa lupain ito. Alam niyo po, ito yung isang kahalagahan sa pagpapangalan sa ating mga anak o sa kung kanino man. No? Napakahalaga na ating maunawa na ang kahulugan ng pangalan ay hindi binabaliwala. Ang pagpapangalan po, hindi po yan dahil sa magandang pakinggan. Ano po? Ingat po kayo na pinili nyo yung pangalan na yan kasi magandang pakinggan, mga kapatid. Anong petsa na? Sa panahon po natin ngayon, dapat na nauunawa natin na kung tayo nagpapangalan sa ating mga anak, ang ipinapangalan natin ay yung itinakda ng Panginoon para sa kanila. Alala ko po yung pagkakataon na ito po lubos kong pinagsisihan. Yung anak ko na panganay, dahil ako po ay the second, supposedly the third po siya. Pero dahil ayaw pong pumayag ng aking nanay, aking misi, gumawa ko ako ng paraan na siya magkapangalan. Hindi. Alam niyo po, nung lumalaki na yung anak ko, sabi niya, bakit hindi niyo ako ginawang dessert? Dapat dessert ako. Pero kaisipan niya yon. Pero yung kaisipan ng Panginoon, yung, yung pangalan ng aking anak, eh, yung BR galing sa Bernie. Yung I, yan, galing sa Marian. Pangalan ng mami niya. At yung Y na nasa gitna ng ating Panginoon. Na dapat. Pero, ang sinasabi ko lang, dapat maunawa, dapat maging maliwanag. Kaya, to send this video to you para maging maliwanag sa iyo na ang sentro ng buhay ay ang Panginoon. At ano mo, hindi lang ito dapat kay Brian. Hindi dapat sa bawat isa sa atin. Hindi man nakalagay sa pangalan natin. Pero, sa katotohanan, ang lahat ng ating iniisip, sinasabi, pinapangarap kung sa katotohanan ang Diyos ang ating pinagdip. Alam niyo po, isa sa naging napaka buti ng Panginoon sa pinagdaanan ng anak ko yung pagkakataon. Alala ko, supposedly siya po ay cum laude, gagraduate ng cum laude with honor.
yung kanyang college. Pero dahil po may isang grado na imbis na sana, kasi po kinuha niya sa senior high school yung kaparehong subject. Pero pagdating ng college, aba, ibinaba yung grado niya. Hindi pinareho dun sa grado niya dun sa una. Dapat pareho lang. Pero ibinaba yung kanyang grado. Naging dahilan kung bakit hindi pumasok kanyang. Pero kung pareho lang, nakuha niya yun. Pero alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po para sa anak ko ay naging katotohanan. Sabi niya, hindi naman yan ang pinag-aaral. Hindi naman ako nagpursige ng pag-aaral dahil sa honor. May honor o wala, gagraduate. Alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ito'y naging maliwanag na katotohanan ng kanyang paglilingkod at aking panalangin magpatuloy ito para sa kanya. Bakit naman ganun, Bel? Ang ikinukwento mo ay anak ko sa usapan ay ang pananalangin para sa ating pinakababay na tayo. Alam mo, dapat nating maunawaan at huwag nating iwalang bahala yung ating pananalangin para sa ating sambahayan para hindi nila maituring na sila yung mga dayuhan sa ating mga buhay. Alam niyo po, yan yung isa sa mga nakalulungkot na karanasan ng mga anak ng naglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa mga pastor. May mga kilala po ako hindi pastor, naglilingkod sa Panginoon, pero sabi ng mga anak nila, parang hindi namin naranasan yung katulad ng naranasan ng mga classmate ko na inalagaan, kinalina sila kung kanilang mga magulang. Pero sa katotohanan po, hindi nagkulang yung magulang nila sa kanila. Tataon lang. Ang laging bukang bibig ng kanilang mga magulang ang Panginoon. Na kasi naglilingkod sila sa Diyos na misinterpret, na miscommunicate yung mga anak na inagaw ng Panginoon yung kanilang mga magulang. Pero sa katotohanan, they are serving God and doing this. So, sa pagkakataon na hindi naranasan ng mga anak, pagsama ng kanilang mga naging napakalaki pong naging kalungkutan para sa kanila. At alam niyo po, ito yung isa kadahilanan na may mga anak na ang pakiramdam nila inilayo ng Diyos kanilang mga magulang. Pero alam niyo, gusto ko ibalita sa inyo. Meron mo ako pinag-pray na isang araw. Naglilingkod po siya sa Panginoon. Actually, siya yung humingi ng panalangin. Pero habang pinapanalangin ko po, yung lingkod ng Diyos, biglang lumabas yung anak niya. Na maglilingkod sa Panginoon. Hindi, wala akong kaisip-isip, wala akong kaplano-plano. Pero, ang Panginoon po ang naglagay. Hanggang dire-diretso po, no, na kung ano yung mangyayari sa anak niya. Ano yung nasa sa tatake na ako din po, gulat na gulat. Kahit siya po. At nagkataon nung kami nananalangin, dumating yung anak niya. At pinarinig yung prayer. Hindi ko alam kung sinabi niya na alam mo, humingi ng panalangin. Pero alam niyo, sa katotohanan na napakalaking ah, kaluwagan na maunawa na tinatawag ng Diyos pabalik yung mga anak ng mga lingkod niya. Kaya na-excite po ako bigla. No? Ah, marami pa.
Ito po yung aking pag-asa. At kayo po, kung gusto niyo tong ah, angkinin, sakyan sana yung sasabihin ko. Kung gusto niyo pong angkinin ng inyong anak ay tinatawag ng Panginoon pabalik sa paglilingkod sa Kanya. Aba, bakit hindi? At kayo po'y maniwala. Katulad ng sinabi ni Moises, no? Ah, yung pangalan na kanyang idiniklara sa kanya. Deklara natin. Ano ngayon ang declaration ko? Kasi hindi deterred yung anak ko. Kasalukuyan po ang pangalan ng anak ko sa kanyang social media account ay Bernardino. So, nagawa niya ng paraan. Pero gusto ko din po sabihin sa bawat isa, ang pagpapala, ang pagsama at ang pagmumuna ng mararanasan natin basta tayo patuloy na maglingkod at gumalaw sa kanyang kalooban. Nalala, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong paghahatid sa amin sa mga lugar na hindi namin inaasahan. May mga pagkakataon na wala kaming kakilala, hindi namin alam kung ano ang gagawin, pero ikaw po ang nagtatakda ng mga responsibilidad at kami nagpapasalamat sapagkat ito'y pagkakataon upang aming maipabatid ang iyong kabutihan, kaligtasan at pagmamahal sa mga nakapaligid sa amin. At sa pangalan ni Jesus, Lord, ang aming dalang kumilos ka po sa aming mga buhay. Nais namin na lumakad sa iyong katwiran. Lord, yung mga pagkakataon na namimiss namin, yung iyong kalooban, ang aming panalangin ikaw po, ang patuloy na mangusap ng maliwanag sa amin. Nang sa gayon, ang lakaran namin ay ang landas ng pagsunod at paglilingkod. Amin din pong itinudulog sa iyo, Amang Diyos, ang bayan ng Laak sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Laak ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagpapatawaran, at pagkakaisa na siyang maging ugat ang pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Laak. Hayaan mo pong ang Santong Espiritu ay kumilos ng may kapangyarihan and let the fire of revival consume ang bayan ng Laak. Hayaan mo po na dumaloy din ito sa Baguio, Cagayan de Oro, Legas, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Tinusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong ikaw ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila. Hayaan mo pong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga tagapang, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari at lumaloy sa aming pinakamamahal. Lord, ikaw po ang magtakda nung pagkakabunyag ng lahat ng kasinungalingan ng kaaw at mailantad ang iyong katwiran at kabanalan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang pagkilos ng may kapangyarihan sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute,
Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito. Makalakad sila sa dakilang kalooban mo, masunod ang itinalaga mo. Ngayon din po, Panginoon, sa aming mga misyonero, sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Ito po ang magpala sa kanila, gumabay at ihatid mo po sila sa landas ng paglilingkod sa iyo. Sa pagpapahayag ng iyong salita sa mga bansa na yung pinaglagakan sa kanila. As you also pray sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayan. Dumaloy ang Santong Espiritu, ang kaluwalhatian. At ayan mo sa pagbisita namin sa kanila, maideklara ang apo ng revival. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ayan mo pong mapangyari ang tawag mo maging sa Israel. We declare peace and the thought of revival. Lord, ang aming panalangin, ikaw ang maghatid ng mga kaluluwa sa iyong banal na harapan upang masunod at maganap ang kalooban. Maraming salamat. Aming pag-asa. Tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with party, with a new Spirit and Lord Jesus. Jesus. Many, 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 many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare, God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise